From ashes To to fire. Dahil kay Lord. Walang imposible. Welcome, welcome mga kabugtuan, mga ka-fire, mga ka-ashes. Aadin na naman ang ipinagmamalaki ng Bible Apostolate, si Sister Reza Vergara. Father Edgar Abusejo. And of course, kamo nga tanan, nga pirmi, nakikiduyog, nakikipamalandong itong pulong, di na hindi nga aton ikinasimana nga pagkatitero. Ngan na nga episode, mga kabugtuan, iton aton mga pagbasa ko pa ang tapare tinangatin raw nga Domingo, February 2025. Feast of Presentation of the Lord. At tinatawag natin Candelaria po din. Okay, opo. Tikangin natin ini pinagit opening prayer. Sa ngalan na Amay, na Anak, na Espiritu Santo, Amen. Magagarang mga Diyos Amay, iiniliwat kami, nadangop hay imo yana nga takna. Base mga aro sa imo, mga grasya among ginkikinahanglan. Base kami magpadayon hin pagserbisyo sa imo, pinagihan pagpasamwa, han imo, mga pulo ngadto ha imong katawhan. Ipadara Ginoo ang imong espiritu, base kami magiyahan iton among pagabubuhaton ina. Amon kini pinangaro, pinaagi ang Jesucristo nga imong anak, upod han imo nga Espiritu Santo, buhi ang dahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. Amen. Sa ngalan na Amay, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat, sister. Ngan, siguro rin na kamo, makabuktuan. Yan na, babasahon natin itong Ebanghelyo, tikang inikan San Lucas, chapter 2, verses 22 to 40. Inmabot ang panahon hin pagtuman ni Jose ug Maria ang seremonya sa paglinis, sumalahan igin suguhan palaod ni Moises. Sanglit gindaranira ang bata ngadto Jerusalem base ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo. Sumalahan igin surat dihan palaod han Ginoo, kinahanglan ighalad ngadto han Ginoo ang tagsa nga suhag nga lalaki. Naghalad liwat hira sumalahan kinahanglan han palaod han Ginoo, usa ka padis nga sarapati o duha nga piso nga tukmo. Niyan may ada tao nga nag-uukoy Jerusalem nga Simeon ang ngaran. Maupay nga may nampu niya nga tao nga naghihinulat iyahan kataluwasan ng Israel. Nakadahayan Espiritu Santo ngan ginpatapon iya ang Espiritu Santo nga diri gud hiya mapatay kun diri anay kumita hiya ang Mesiyas nga iginsaad han Ginoo. Inagat ang Espiritu Santo kinmadto ni Simeon na templo. Gindirahan mga kag-anak ngadto sa templo ang bata nga Hesus base magtuman hirahan sugo han palaod. Ginkugos ni Simeon ang bata nga nagpasalamat ang Dios. Yana Ginoo gintuman mo na ni musaad ngan tuguti na pagbaya ha kamuraya wan imo sulubuon. Hakon kalugaringon nga mga mata hinkit-an ko na ang imo kataluwasan nga imo ginandam atubangan nga tanan nga mga katawhan. Kapawa nga nagpapadayag ha mga hintil han imo paagi ngan magdadarahin kadungganan han imo katawhan nga Israel. Nanipausan amay ugiroy han bata han mga butang iginsiring ni Simeon mahitungod haiya. Ginbendisyonan hira ni Simeon nga nagsiring ni Simeon kan Maria nga iroy han bata. Ginpili han Dios ini nga bata para han pagkapukan han mga nganhan kataluwasan hindamo a Israel. Magiging tigaman niya tikang sa Dios nga pagsusupakon hindamo nga mga tao. Ngan tungod ini, ipadadayag niya ang iratinago nga mga panunahuna. Ngan sa samaron sugadin matarong espada ni imo kasing-kasing tungod hin kabido. Mayada manarag na nga babae nga gingangaranan kan Ana nga anak ni Panuel han tribo ni Aser. Lagas na hiya nga nainasawan hin 7 ka tuig nga nabalo hiya ug 84 ka tuig na niya panuigon. Waray gud hiya pumayan templo. Adlaw gabi nagsingba hiya ang Dios nga nagpuasa nga nagampo hiya. Inmabuti hiya tumanta nga takna nga nagpasalamat sa Dios nga namulong hiya may tungudan bata nga tanan nga naghinulatan kanan Dios pagtubos han Jerusalem. Katapos niya pagbuhatan nga tanan naging kikinahanglan balaod han Ginoo. Binmalik hirangad to ha Galilea, ha ira kalugaringon nga bungto Nazaret. Tinmubo nga nagmakusugan bata,
punuhian kinaadman nga nakadahaiya ang mga bendisyon han Dios. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Mhm. Sige, di kita Mhm. sa paghimay. Okay. Sa verse 22, haen gindara ang batang Jesus. Inwabot ang panahon in pagtuman ni Rausig Maria ang seremonya sa paglinis sumalan iginsugan balaod ni Moises. Gindaranira ang bata nga to Jerusalem bas ihalad liwat hiya ngadtuhan Ginoo. Sa verse 23, ano ang ginsulat han balaod han Ginoo? Kinahanglan ighalad ngadtuhan Ginoo ang tagsa nga suhag nga lalaki. Sa verse 24, ano ang ilang ginhalad? Sumalan kinahanglan ang balaod ang Ginoo, naghalad hirar usa ka padis nga sarapati o duha nga piso nga tukmo. Sa verse 25, hino ini nga tao nga nag-uukoy ha sa Jerusalem. Si Simeon aniyang ngaran. Sa verse 26, ano ang ginpatapod ha iyahan espiritu? Ginpatapod niya ang Espiritu Santo nga diri gud diya mapatay, kun diri anay kumita hiya han Mesiyas nga iginsaad han Ginoo. Sa verse 27, ano ang gibuhat ni Simeon? Gindara inagatan ni Espiritu Santo kinmadtoy Simeon ha templo. Sa verse 28, ano pagad ang gibuhat ni Simeon ha bata? Ginkugos ni Simeon ang bata nga nagpasalamat han Dios. Sa verse 29, ano ang ginsiring ni Simeon? Yana Ginoo, gintuman mo na nimo saan nga tuguti na pagbaya ka murayaw an imo surugon. Sa verse 30, ano ang iya ginikitan? Hinkitan. Ha akon kalugaringon nga mga mata, hinkit-an ko na an imo kataluwasan. Sa verse 31, ano pagad ang siring ni Simeon? Nga imo ginandam hatubangan han nga tanan nga mga katawan. Sa verse 32, ano ang ginandam han gipadayag nga gisumat ni Simeon? Kapawa nga magpapadayag ang mga hintil han imo paagi nga magdadarahin kadungganan han imo katawhan nga Israel. Sa verse 33, ano ang inaabat ha iroy han bata? Nanipausa anamayo giroyhan bata. Sa verse 34, ano ang ginbuhat ni Simeon ha ira? Ginbendisyonan hira ni Simeon. Sa verse 35, ano ang hinabo nga naging tigaman ini nga bata tikang ha Dios? Sa samaron sugadhin matarong espada, an imo kasing-kasing tungod hin kabido. Sa verse 36, hino ini nga manaragna nga babae? Ti Ana niya ngaran. Sa verse 37, gununan o katuig ang hiya nga nabalo. 84 nabalo hiya og 84 na katuig niya panuigon. Sa verse 38, ano ang gibuhat ni Ana ha templo? In mabuti ito manta hiya hitong at manta nga takna nga nagpasalamat sa Dios nga namulong hiya may tungod han bata nga tanan nga naghinulatan kanan Dios pagtubos han Jerusalem. Sa verse 39, hain binmalik hira. Binmalik kira ngadto ha Galilea ay ra kalugaringon nga bungto ha Nazaret. Sa verse 40, last verse, ano ang nahinabo ha batang Jesus? Tinmubo nga nagmakusugan bata, puno hiyan kinaadman nga nakadaiya ang mga bendisyon han Dios. Sige. So, ang key point ko tikang sa Lucas chapter 2 verse 30. Ha akong kagwaliringon nga mamatahin kitaan ko ang imo katalwas. Okay, ako naman tigang verse 27, no. Gindarahan mga kag-anak ngadto ha templo an bata nga Jesus basi magtuman hira han sugo han balaod. Kamu gihapon mga kabugtuan, ano? Pwede kamu liwat. Kumuha ngan maghatag iti yung key point. Yan na, babasahon ko naman ito na aton first reading. Tikang inihan basahan ni Malakias, Kapitulo 3, versikulo 1, nga da 4.
Nagbaton ang Ginoo nga labi ka makagarahon. Susuguon ko an akon magsarangyaw hin pag-andam handalan para haakon. Niyan maabot dayon ngadtuhan iya templo ang Ginoo nga iyo ginpi pinamiling. Maabot an magsarangyaw nga iyo karuya gikit-an ngan magsasangyawihan akon ginsaaran. Kundi hinuman ang makakailob han adlaw nga ikakanhiniya. Hinuan mabubuhi kon magpakita na iya. Sugadihin mapintas nga sabon, sugadihin kalayo nga nagpupulog in metal. Maabot yan paghukom, sugadihin tao nga nagpupulog nga naghihinlohin sa lapi. Sugadihin usa nga panday hin metal nga nagpupulog hin sa lapi ug bulawag. Paglinisan man han magsarangyaw han Ginoo ang kapadian, basi pagdad-on ni rangadto han Ginoo an angay nga mga halad. Niyan makakapahimuot na han Ginoo ang mga halad nga gindadarahihan mga tao han Huda ug Jerusalem. Sugalan hadto anay. An pulong han Ginoo. Salamat sa Dios. Sige. Ana kita sa paghimay. Sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 1. Ano ang baton ha Ginoo nga labing makagaraw? Susuguon ko an akon magsarangyaw hin pag-andam handalan para haakon. Sa verse 2, Hino ini maabot nga magsarangyaw. Kundi hinuman ang makakailob han adlaw han ikakanhiniya. Hinon mabubuhi kon magpakita na iya. Sugadhin mapintas nga sabon, sugadhin kalayo nga nagpupurog hin metal. Sa verse 3, ano ang bubuhato niya pag-agum? Maabot yan paghukom, sugadhin tao nga nagpupurog nga naghihinloin sa lapi. Sa verse 4, ano ini nga magsarangyaw han Ginoo? Makakapahimuot na han Ginoo ang mga halad nga gindadarahihan mga tao han Huda o Jerusalem. Sugadhan hadto anay. Ang key point na kita. So, ang key point ko sa first reading, tikang sa Malakias chapter 3 verse 4. Niyan makakahimuot hari Ginoo ang mga halad nga gindara haiya han mga tao han Huda ug Jerusalem sugad hadto anay. Sige. So may may connection kani, connecting words, no? Kay etong sa gospel ko, this is the word of ang pulong kini ni Simeon, mga prophecy ni Simeon. Kung magbasa ka mo, kung mag-pray ka mo with your prayer book, library, yung tinatawag namin yan. Nandito makita mo yun sa night prayer. Lord, now let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. No? So, ito pa there, may connection. No? May connection siya sa first reading ko. Nga, itong bata kay offering man, i-offer man siya, presentation man. Hindi ito tinatawag natin, hindi lang kandila. Hindi lang kandila, kundi si Jesus mismo, siya dala siya sa templo. No? So, niyan makagpahimuot hari, ang hari ng halad nga gindara haiya, hari nga tao nga Huda o Jerusalem, sukad hatong anay. So, may connection sila because this is all about offering, no? Offering oneself to God. Sige, okay. Thank you, sister. Ito ako naman, key point din ito on first reading. Tikahan verse 3, chapter 3, verse 1. No? Nasa rin, susuguon ko, niyan maabot dayon ngadtuhan iya templo ang Ginoo nga iyo ginpi pinamiling. So, niyan maabot dayon ngadtuhan iya templo ang Ginoo nga iyo ginpi pinamiling. This is a prophecy, no? And at the same time promise, no? Nga maabot dayon ngadtuhan iya templo ang Ginoo nga iyo ginpi pinamiling. Now ini nga kan Malakias igin panagna natuman di na naton ebanghelyo. Kay di na akon key point and verse 27 nasiring gindarahan Dios verse 27 gindarahan mga kag-anak ngadto ha templo ang bata
nga Hesus basi magtuman hiran sugo han balaod. So didahan pagdadahan bata ngadto sa templo. Nagdarahi Maria nga ni Jose. Natuman adto nga panagna nga maabot ngadto han templo ang Ginoo nga yung pipinamiling. So kung sugad didahan kan sister pag hinabi about presentation, no? Tinuod presentation, paghalad. Pero pareho more than pa. It is also a fulfillment of a promise na ang Ginoo didahan templo nga ginpipinamiling maabot nga haw. Siguro mao pay ginabi haliputay la kung kaino ginpipinamiling, kay anong katawhan, ang Israel para pareho inabat ira nga ang Ginoo waray na didahan templo tungod han ira ka magpakasasala, tungod han kamaraot, han ira binuhatan nga para parehohin pinahirayo ang Ginoo ha ira ngan hira naman nga inabat nga nahirayo ang Ginoo ha ira tungod han ira pagtalikod han Ginoo nagbibiniling hira han adlaw nga maabot nga haw ang Ginoo nga dahan templo sugad na nadto anay, labi ng panahon ni David, nga bisan nga inhira labi na pakipagyera kaupod nira ang Ginoo, kumbaga nakadala nga nito ang Ark of the Covenant, pero didaahan mga sumunod nga mga kahadian, mga kundiin nagkamay ada damo nga mga Diyos, nga tungod hini nga kamakasasalahan Israel nga ginbalyon Ginoo iba nga mga Diyos-Diyosan mga pagano na naabat nila nga nawaraan Ginoo din nila templo, ngan hira nga nakahuna-huna nga nakakita hini nga kumbaga karatan nga ira dinangatan naghulat nga unta bumalikad nga haw ini nga Ginoo nga dan templo sanglit ginbiniling nira ang Ginoo naman nagsaad maabot ang panahon, maabot ang panahon nga mabalik nga haw ang Ginoo nga dan niya templo ang yung ginbibiling maabot. So ang pagdad-a kan Jesus nga tuhan templo is the fulfillment nga ang Ginoo nga ira ginbibiling adinahan templo yan na kumbaga ang saan Ginoo natuman ngan parahan Israel nga inabat nga tungod inihan ira lang nga ahaw karatan nga nasugad inihira yan na para parehohin pinasaylo na hiran Ginoo para parehohin igin pahiuli nahan Ginoo ano man nga nahibang basi nga ahaw maging accessible maging madali madaop ngan maduok ang Ginoo di dahan templo nga maiha nga panahon ira inaabot nga waray na di dahaira pero yan na salamat ada na sanglit kon baga tatagan ta in titulo itong titulo ini The Return of the Lord of the Temple, di ba ang pagbabalik han Ginoo di dahan templo nga di kita naman iton pagbasa iton second reading ikang naman inihan basahan ng mga Hebreo chapter 2 verses 14 to 18. Tungod kay an mga anak unod man og dugohan ira ginikanan nasugad ha ira Jesus ngan nakaangbit han ira kinaya ginbuhat ini niya basi pinaagi niya kamatayon madawg niya hi Satanas nga may gahuman kamatayon ngan mataluwas niya aton mga nauripon na bugos nira kinabuhi tungod han ira kahadlokan kamatayon kay dayagud nga diri na ang mga anghelan iya ginbubuligan lugod sumalahan siringan kasuratan ginbubuligan niya ang mga tulin ni Abraham karuyag sidgon hini nga kinahanglan maginsugad gud hiya han iya kabugtuan nga tanan nga paagi ngan mahimo hiya nga ira matinumanon ngan maluluyon nga labaw nga padi
didahan iya pag-alagahan Dios. Base mapasaylo ang mga salan mga tao. Nganya na, makakabulig na hiyaton mga ginsusulay, kay ginsulay nga nag-antos man hiya nga ahaw. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Sige, ani kita sa paghimay. Mhm. So, sa Hebrew chapter 2, verse 14, Hin-o Jesus. Tungod kay ang mga anak, unod man og dugo han ira ginikanan, nasugad ha ira hi Jesus, nga nakaangbithan ira kinaiya. Sa verse 15, kay ano ginbuhat Jesus ini? Ginbuhat ini ni Jesus, base pinaagi niya kamatayon, madaog niya hi Satanas, nga may gahuman kamatayon. Ngan matalwas niya adton mga nauripon, habugos nira nga kinabuhi, tungudan ira kahadlokan kamatayon. Sa verse 16, hinuan iya ginbubuligan. Sumalahan siringan kasuratan, ginbubuligan niya ang mga tulin ni Abraham. Sa verse 17, ano ang bubuhaton aron maging labaw nga pati? Kinahanglan maging sugad gudhiyahan iya kabugtuan ang tanan nga paagi ngan mahimo hiya nga ira matinumanon ngan maluluyon nga labaw nga padi didahan iya pag-alagadan Dios base mapasaylo ang mga salahan mga tao. Sa verse 18, last verse, ano ang nahinabo niya pag ginsulay? Nganya na makakabulig na hiya ton mga ginsulay kay ginsulay nga nag-antos man hiya nga ahaw. Okay, sister. Sige, ang kuan ko, ang key point ko, tikang sa Hebrew chapter 2, verse 14a. Tungod kay ang anak, unod man, og dugo, han ira ginikanan, masugad, haya, irahin mga kaangbit, han iya, kinaiya, underline, kinaiya. So, itong si Simeon, kung narinig natin, no? Ang cry out, ang pulong ni Simeon, the cry of Simeon presents itself as a statement of hope. Matalagal na sila na sa templo, no? Na, Lord, let your servant go in peace, your word has been fulfilled. Na nakita niya sa Jesus, na ang pulong mo nandito na. No, nakita ko na. So, statement of hope. Oh, statement of. Kaya, ang hibla ko, Father, be a pilgrim of hope. Tema yan na. Tema this year, no? Di ba sa Jubilee year 2025? So, nakita ko, I could feel this theme as so powerful, especially nowadays, sa simbahan, sa atong kinabuhi, sa atong pamilya. Be a pilgrim of hope. So, application ko dito, Father. In time of despair and desolation, are you reading your Bible? Yung sinasabi mo, ashes to fire. So, can we saan natin mabasa ang fire? In the Word of God that give us hope. Lagi natin sinasabi, from ashes to fire, dahil ka Lord, wala imposible. No? So, He is the light that generates hope. Bakit magdala tayo during this Sunday, this coming Sunday, bring your candles, no? Because diyan makita natin, tigaman na, we have the hope in life. As long as may kinabuhi, may pag-asa. So, Simeon is a very righteous and devout man. And si Anna po is represented as the woman of faith. So, Father, to be hopeful, especially in this year, na marami na tayong mga marinig, mga the big one or whatever sa social media. Lahat nandyan sa Panginoon. We should have hope kasi nandiyan ang Diyos. So, to be hopeful, no? To be hopeful, to live in hope, we should be like Simeon and Anna. In their ilang pagpuyo ay kinabuhi, like Simeon, righteous man, no? Namayan, na we always live the word, or living the word of God, that always makita natin palagi yan sa Ebanghelyo, na binabasa natin sa Bible. Hain man natin makita ang will of God through our discernment and reading the word of God. And like Anna, si Anna is a prayerful woman, no? Ito naman si Simeon at the same time is a
May devotion jud siya. No, hindi lang yung sinasabi natin kung may kakurian, may difficulty, that's the time magdasal na tayo. From all season, kailangan lagi natin na iniisip sa kasing-kasing that God is good all the time. And Anna is a prayerful woman. We should always have an encounter. Kasi ang buhay ni Simeon and Anna is a life of encounter. Nakita nila ang Diyos. Na nakita nila ang Diyos, gusto na silang mamatay. Kaya nandito na ang gisaan. So, kaya ito ang sinasabi ko kanina, ang hibla ko, be a pilgrim of hope. This is so powerful. No? Powerful word nga binigay natin sa simbahan. We should have always that hope because God is always with us. Huwag kalimutan, simba, dasal. So, yes, application ko, question ko, in time of despair and desolation, are you reading your Bible? The Word of God gives us hope. Amen? Amen. Amen. Thank Thanks you very be much, to God. sister. Salamat. No? Big amen. Big Hinautunta, nakabuli kayo makabugtuan, naka-inspire daw tayo, nga nakahatag hin idea kung paano maghimuhin hibla nganhin application question ngan sharing. Andis ko hatag ito na akon, makakamay na kita liputay nga mga pahinumdum, magbabalik pa from ashes To fire. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada nababarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay kaira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat, una higugma haira. Usahay, ginbabasol pa nga ni nira, an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema, ganati ka nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa, kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon, ang kasing-kasing, ang kadatagsa, o ang kinabuhi. Ang batanon nga nadiri o nga diri na agihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot, kung usahay, naagi, indamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. From ashes To to fire. fire dahil kay Lord. Walang imposible. Pagbabalik. Ang pagbabalik. Salamat mga kabugtuan na niyo pagpabilin no din nga aton na programa nga nakikipamalandong nakikipangadi han pulong han Ginoo nga unta maghatag aton ning kusog ngan silang pamani sister kanina paglaom no. Yan na ihatag ko ton aton key point tikang han second reading
ang surat nga ng mga Hebreo. Ito akong key point in chapter 2 dahiton verse 14. Tungod kay ang mga anak, unod man ug duguhan ira ginikanan, na sugad ha ira Jesus nga nakaangbitan ira kinaya. So nasugad ha ira Jesus, nasugad din nasugad ha aton nga tao. Nakaangbitan aton tawhanon nga kinaya. Now, anong connection hinin ibang mga key point? Didahan gospel, gindara Jesus nga to templo, nga amo man ang katumanan saan ngan panagna ni Malakias sidansyahan nga pagbasa nga maabot nga to templo di mag-iiha ang Ginoo nga iyo ginbibiling. So natuman ini ngan didahan pagdada han mga kaganak ni Maria ngan Jose kan Jesus nga to templo. Pero ini nga Ginoo nga nagbalik nga dahan templo, no? Nga ginsaad nga mabalik nga dahan templo. In may ada kinaiya nga pareho iton aton tawhanon na kinaiya. Ginoo hiya pero may daniya tawhanon na kinaiya. Kon aton pa, yes, Jesus is Lord. Iya ang Ginoo ang templo, but He is God, and at the same time He is man. May daniya tawhanon na kinaiya. Kaya nga nasugad hini nga may daniya tawhanon na kinaiya. Sa ni pamandidan suratan mga Hebreo para maghatag hiyan katalawasan aton. Para pinaagi hini nga iya tawhanon na kinaiya. Mataluwas kita diton aton liwat tawhanon na kinaiya. Ngan makabugtuan iton akon hibla tungod hini nga mga key point na kasi rin ako nga masasarigan ko dito mga saadan Ginoo. Makakasarig kita at mga saadan Ginoo. Sugad nga siniring hiya maabot nga dahan templo ang Ginoo nga yung papamulat. Maabot manggod iton. Matuto man manggod iton. Dila kita iton maaram kung baga higitan mo Israel ato nga time kung sano paagi. Pero yan na panahon naton iginpakita ni nga istorya para makasabot kita nga when God makes a promise, He will fulfill that promise. Application question ko naman is kung ang Ginoo nagbalik nga dahan templo kay parehohin ang Israel inabat nga nahirayo ang Ginoo ay inabat ko baliwat in kaparehong sitwasyon, no? Ngan paano ko inabat ining kakinahanglanon han Ginoo di dan templo nga amo iton akon lawas kay I am also the temple of the Holy Spirit siring paman ni San Pablo, temple of God. Kaano di ka importante ha akon. Di na akon pamalandong hini nakita ko nga parehohan Israel. Hiya ko nga templo ng Ginoo may da mga naging higayon nga nahirayo liwat iya, no? Kumbaga diri nahirayo because I forgot the Lord in that sense nga di ko hiya na inumduman. But in the sense nga diri hiya asang ginpaorog. Ito nga ni nga dito experience. Maaraw kita Ginoo damo haton mga Katoliko. Kung papakian na naton kabat Ginoo, haros ka tanan naton Ginoo. Haros ka tanan nakilala Ginoo. Itong problema la kay diri hiya sa ginpapaurog. Di ba? Ito nga God exists but kumbaga it may existence waray ba kumbaga in street word so what, di ba? So what about it? Okay, pag exist na pero ayaw ako paglabot ni kumbaga okay you exist pero ayaw ka na pakialam no? Inumdum ako ano sa nga higayon nga nakalakin sa nga parokya, no? Bagong Kapadi. May daw sa nga chapel nga kumbaga
inaalalayan ko kanira pag-build ang simbahan. Sanglit bisan kun harayo nakadto ako para mag-attend iton meeting kung paano nira pakakaupayon, no? Pero di na sa mga meeting, may daw sa nga nagyakan, Padre, ay gala kami pakialami. Kumbaga, kakani daw la pagmimisa la, ayaw na hiton iba pa. Kumbaga, maulol kay ako ni kumbaga maulol kay I want to give more ito na akon serbisyo diri lahin pagmisa kundi hin paging kapartitira katilingban kun ano man iton may dida bulig ako kay ira makunta pali pero tubtub kay pagmisa ay sa natin trabaho ayon na baga pero dito relasyon nito Ginoo pwede okay sa Ginoo okay pangangadian ta ikaw di akala didibuson ta pangani ikaw mag-aalad pangani ka pero tubtub la tidak ay nakpakialami kung mag-aano ako kumbaga ako nagbahala diskarte ko na to kung manginahanglan na kay mon bulik madaraon ako pero di da kala kumbaga ano ini nga let me become my own king, no? Ako't magbubuot. Asa ito na klasihin, kumbaga kahirayohan Ginoo di dante kay kon pareho Israel ko kumpara igin balyonera ang Dios ang Ginoo nga Dios anungod nga Dios hin mga Dios ang mga pagano nga diri ungod kun ako naman ginbalyuan ko ang pagin Ginoo han akon kinabuhi han akon mismo paglugarihin pagin Ginoo ito na akon kalugarihingon ito nga nasiring ka o binabati tayo na I am the captain of my life, the captain of my soul. Ako't magbubuot. So in that kind of kumbaga kahirayo so ganito kay naging ang Ginoo pandekorasyon na laya o I don't care attitude o don't kumbaga don't push yourself Lord closer to my territory kumbaga don't claim everything that I have tahatag ko imot iton iba pero ayaw gan nga tanan iton sugad iton nga kuan nga klasehin kumbaga kahirayo iya nga katapos-tapusan kon papasagdan iton tao iton karuyag bisan pa mag-upay iton mga intensyon basta waray iton Ginoo eventually nagdadara lagi hapon yung karataan nga dahil iton taglawas o nagdadarahin nga sinisiring nga kawaray kahulugan iton kinabuhi ikita manggad para na akon pag-ama di kang pan paghimuha aton may tanang nga daan koneksyon nga dayton Ginoo tulon nga nito na koneksyon anot may data nga naano kita kun warahiya so ganito na klasihin kahidlaw itong Ginoo so ganito na klasihin kaimportante ngayon itong Ginoo ito at kinabuhi na ingada nga di kita iton nga sitwasyon nga warahiya di gud mahimo nga di kita mamili nga iya. It makurila kay kun haaton la bis kita mag-inano dito agian. Kaniyang lan hiya mismo iton mag-initiate nga may agan hiya. Kaniyang lan hiya mismo iton bumalik base mahiulian nga tanan nga nagara. No? Ngan siring ko pa akon kumbaga makasasala so ganito nga paagi nga istorya is inabat ko nga puno manggudhin kaluoy nga matinumanon iton iya mga sahad kay bisan kon diri ako takos para tiya pagbabalik gintuman niya sahad ito nga ni nga nasirin itong Biblia
if we become unfaithful to God, God will still become faithful. Kay asa itong tiyakin na iya. If we don't love God, He will still love us because asa itong tiyakin na iya. Ngan amo niton ka makaruruyag itong Ginoo. Nga bisan kun ikita diri takos. Nagpapabili nito iya pagkamaupay. Haloy ito natin diri pagintakos. Sanglit kun pananglitan hapag kaya na para pareho hindi ak mabalik di ba ko hindi ka karapat dapat balikan parang ganon. Siguro sa ganon din kayo when you think na hindi ako karapat dapat na balikan pa ni Lord. Babalikan ka talaga because that is who God is. Hindi siya nag-iwan. He remains faithful kahit hindi tayo faithful. Ngayon, ito yung napakalaking realization ko dito sa Word of God ngayon. That when He comes back, dun sa kanyang pagbabalik, hindi siya magbabalik para tanggapin na lang ako sa pagiging ako. Para itolerate na lang kung ano yung mayroon akong unworthiness. Sa ring didahan, basahan ni Malakias, nga ini nga pagbalik han Ginoo nga dahan templo, nasa ring. Kung bumalik na nga dahan templo, hinuman ang makakailo ban adlaw nga ikakanhiniya. So kung bumalik hiya akon, na templo ta kinabuhi, can I endure His return? Makakailo ba ako hindi nga iya pagbalik? Hinuan mabubuhi kung magpakita na hiya. So gadin mapintas nga sabon. So gadin kalayo nga nagpupurog hin metal. So gadin usa nga pandahin metal nga nagpupurog hin sa lapi o bulawan. Paglilinisan man han magsarangya han Ginoo an kapadian basi pagdanon ni rangaton Ginoo an angay nga mga halad. So ini nga mabalik nga Ginoo nga dahan templo, mabalik hiya hin paglinis. Hin pag-purify. No? Dirihin, sige, babalikan kita, tapos kung ano mayroon ka, kung ano katatanggapin ko na lang, mapiyong nala ako kakarawato. Diri, mabalik hiya para kung ano man ang diri naangay haakon, kung temple of God, kuhaon. Kung ano man ang diri naangay dito akon, paghigugma, i-purify ini nga gugma. Kung ano man ang diri naang ito na akong pagkapadi, i-purify ini. Basi maging padianon, sugaran niya pagkapadi. Sanglit, may nunumdum kitahan to nga cleansing of the temple ang ginbuhatan aton Ginoo. Ginhimo niyo nga parang tabuan, nini nga balin akon amay. Kagawas ka mo nida. Pinanumba niya ang mga lingkuran, nga mga lamisan, mga nagbabarag diri mga salapi. Kay ginhimo nga baligyaan, ang balayan amay. Cleansing of the temple. That's what He will do. Kumbaga dito iya pagkanhiba, pagbalik. Pero what is amazing about the ways of God is diri ha mabalik. Bisan ko nasugad nga paagi nga i-purify kita. Diri ha mabalik nga pareho hin diktador nga bakit ka choice kay Ginoo ako sunod na laha akon, no? Kumbaga o may niya darangal ato. Pakastigong ko ikaw kung diri ka matuod. Kung bakit na pinaagin puwersa ba kapag purify. Akong karanasan, hindi nga iya pagbalik. Pagbalik niya, hin pag-purify, pero purisan usa nga bata. Ito nga, sanglit and presentation the child di na templo kadto nga gigati pa ya diri pa niya 12 years old ang finding of the child is in the temple in nga presentation gikukugos pa nga niya is a return of the Lord of the temple but hapostol na siya nga bata nga pwede makunta the return of the Lord of the temple hapostol na siya nga hadi nga poderoso para bag-on ang templo pero why dinan postura sa nga bata? Ano ba't may dato sa nga bata? Kung hinuman hayo nakapagkugos ng bata o naka-mind experience in, kumbaga,
mga umangkon o din pamilya, bugto nga bata o kinitahing bata. Makikita niyo nga kung may ada iton bata nga waray kita o sa din is cuteness. Diba? Pag nagka-cute iton bata, cute talaga pero dako na nga nagpapakute, acute. Pero iton tao, kumbaga, nakita nga nin bata, pag malakahara nila, pag malakaumugusta, maugusti sa kanito nga, ada nila. Ala, kumbaga, ginaalim po yung niya, katapos, katanan ginuugay. Katapos, itan ba nga, bisan kung maisog ka, pag adakat bata, dirit makikita ka pag maisog. Parang, uy, bibi, na, mga gawas at mo, feminine side, it imo nurturing side. Itan nga, bisan kung mag-iisog ka, di ka makakapag-isog kay bata. No? Itan nga, the power no sa nga bata para tunawon iton matig-ang kasing-kasing hinbisan hino. Base paabaton hin gugma ngan pag-protect iton bisan hino nga siguro kung di ka la bata, diyak makikialam mo, pero kay bata ka, makikialam ako, iproprotect ko ikaw. Iton ba nga, pukawon, iton the good side, iton aton kasing-kasing. Pukawon, iton sensitivity, iton aton kasing-kasing. Pukawon, iton maupay, ngan tunawon, iton maraot, iton kasing-kasing. It is something that a child has a power to do. Diri nagkikinahanglan hin usa nga hadi nga pudiroso nga pipiriton kita to change us. Pero bata, ikita na mismo iton mahumok nga nakakabag-uha ito. Sanglit. Kumbaga, diniton akon pamalandong iton Ginoo nga naabot nga dahil iton templo. Naabot niya in the gentleness of a child, full of mercy. Base dito niya gugma na di nawawarong, di nauutod, nagpapadayon. Humumok ako ba? Dito niya padayon niya pag-care, haakon. Humumok ako ngan mabago. So amo itong takinaabat niya pagbalik. Pagbalik base diri magpabilin nga kung ano ako yan na kundi base himon ako nga mas mauro pa sugad ito iya hingyap ngan karuya para ako. Nainumdum ako ito sa nga sharing namo dito na lalawigan, the School for Lay Formation. Ang naglabay nga, ini nga Sabado kay parokya may da na gintindog nga School for Lay Formation, naglabay nga tuig para 1 year nga formation program para adult. Yan na naman nga tuig 1 year nga formation program para naman iton youth. So duduha iton venue hini, first Saturday nga second Saturday halalawigan. Iton venue para iton mga youth halalawigan apot nga diha kanyupay. Iton mga youth naman tikang hiba kung abot nga to bagong baryo adi na mabinuwangan every third and fourth Saturday. Ano sa ka-Saturday, nakatok dito ang binuwangan para ng School for Lay Formation. Nakada kami sharing nga set-up. May daw sa nga binulig hamon nga medyo acute na gadiya kay pero tigurang pero kuan niya ano ini nga siya unta LGBTQ ngan may da niya ka-relationship nga lalaki. So pareho ra lalaki. Sa rin niya nga ano ini ani ako hiniya na nga formation program kay inaabad ko tawag iton Ginoo. Bisan kon maaram ako nga takon kinabuhi na diri as iton ideal. Pero bisan kung diri as it ideal, inaabat ko liwat nga didahini nga grupo tanggap ako kay ginbulig man ako. So gan nga bisan itong komunidad parang tanggap kami.
Kay actually nakakakadayan pamilyang lalaki, pero okay ra. Waray kontrabida iti relasyon. So, pero siring niya, nabisan kung tanggap kami, itong pamilya o dinhin nga grupo bisan kung tanggap kami. Maaram ako nga, hamata itong Ginoo, diri laghiyap iniya, asya itong karuyag niya. Isang lit, naglalaom ako nga, maabot gihap itong panahon, nga, kumbaga akon powered, mapupurify kami. Nga nitong amon relasyon, magiging relasyon na lahin magsangkay. Nga maabot kami nga dahiton dida. Nga magiging magsangkay na lang kami. Diri, sugadhan kung ano't may danamon yan na. Iton ako naruyagan iton nga mga words is an openness. Iton purification process. Iton nga maabat kita, kinakarawat kita iton Ginoo. Pero diri ibusid mo nga justify niya iton maliha aton or ito tolerate na lang ngan pipiyungan. Pareho yan sabon nga mapintas. Ngan pareho yan parang purunghin bulawan. Andiri na angay kukuhaon niya iton. Pero kukuhaon niya di dahiton pamaagin usang nga bata. Nga magpapahumo kita't kasing-kasing base ikita na mismo iton maruyag hinpagbagpo. Dahil kay Lord walang imposible. Diya. Damo nga salamat mga kabuntuan inautunta makabulig ini. Ayo. Ngan yan na makadakit iton closing prayer. Sa ngalay Amay, na anak na Espiritu Santo. Amen. Itugot na nga muyo kami, magagarahong nga Amay, nga na among mga puro, nga among binati yan na, pinaagi yan among mga talinga, mamunga din hiya among mga kinabuhi, pinaagi hiya imong grasya, maghatag ni katarahuran, ang pagdayaw hay imong ngalan. Pinaagi ni Jesucristo, nga among Ginoo. Amen. Ngal na may, ganak Espiritu Santo. Amen. God bless you, sister. God bless you, Father. God bless you, God bless you, brothers and sisters. So, Father, sa di kalimutan na, this Sunday also is World Day of Consecrated Life and Religious Life. Pro-Life Sunday, Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Okay? Opo. Ngan shout out kan Sister Con, RVM sister. Kay magkakamay din niya. Yak sigurado kon renewal or vow basta may ada ati lalawigan paghihimo yun nga Sunday so may prayers sa iya nga dito nga tanan nga mga religious sisters naton mga religious brothers gyapon mga may da mga vows nga sini pa man ni sister maghahala din kalugaringon nga dahan Ginoo. Amen. Amen. Ngan inautunta makabugtuan bisan kung tapo-tapola kita. Umabat kita from ashes to fire. Dahil kay Lord, walang imposible. bye-bye and God bless.